Ayan guys, yung mga doon sa nagpapagawa pala sa akin is pagka general, kasi general yung repair. Yung tinatawag ng general repair is nililinisan ko na rin to. Pinifree ko na yung linis ng coin slot, yung mga yan sulok-sulok pan kasi sobrang alikabok niyan. So linisin ko na rin to. Spray na rin natin ng contact cleaner para maganda na rin yung reading niya sa mga coins. So ito yung board, gilid ko muna, linis muna natin to hanggang sa outside tsaka loob yan. Kung gusto ni sir, palitan din natin ng sticker kasi yun, bakbak na para maganda tignan, diba? Kung gusto nyo lang. So yun lang, kaya nyo muna ako guys. Yan, so dito guys is tinatanggal ko lahat ng mga nakalagay sa loob ng bendo. Yan, lahat yan, pati wirings, yung sa pinaglagay ng motherboard, yung cooling fan, yung power supply. Yan, lahat yan guys, kasi yung box is lilinisan natin kasi sigurado yan sa sulok-sulok is may alikabok. Ang sa ganun parang ma-refresh yung ating piso wifi. Minsan kailangan talaga ng ganito para mapanatili natin yung piso wifi bendo natin na mabilis. Isa rin kasi sa nagpapabagal is yung alikabok, lalo pagka nag-moist na yan, 'di ba? May panahon ng tag-ulan, tapos yung alikabok is nagiging putik minsan yun, hirap tanggalin. Kahit contact cleaner or blower, hirap silang tanggalin. Ayan, so kailangan natin ng brush, and ito pinunasan ko na rin ng basang tawag doon, pamunas, para yung mga alikabok na kumapit dun sa plywood is sumama dun sa basang punas natin. Siyempre patutuin natin yung box bago natin ilagay yung mga electronic parts na naman natin. Yan, so pupunasan ko yan sulok-sulok, general cleaning kumbaga talaga. Tapos kung pwede lang sana palitan ko rin sticker, pero ayaw ni sir, so wala siyang budget. Kasi yung sticker is nasa 75 pesos yung sa harap, kasama na yung maliit doon sa taas. Dalawa kasi yun magkasama. Yan, pati yung antena tine-check ko na rin yan, basta general check up lahat yan, mula sa UTP cable, sa power cord, mga yan, sa power supply tine-check ko na yan kung tama pa yung kuryente na bigay niya o nakukuha nung board natin. Kasi minsan nagkukurap dahil yung kuryente o yung electricity na nanggagaling doon sa main is sa step down pala is mababa na. So anong nangyayari doon is minsan nagki-credit o yung mga relay yan, nahihirapan sila mag-function, so kakaroon ng ng bad result sa piso wifi natin. So kailangan well maintain guys. So hindi totoo yung kung may piso wifi ka, nilagay mo, pabayaan mo na. So hindi totoo yun. So kailangan mo pa rin siya i-maintain kahit sa'yo na yung bendo. Ang kagandahan lang pag sa'yo na yung bendo is nakikita mo yung loob palagi, na-check mo every week. Kasi sa akin every week tinitignan ko talaga sa loob kung may sobrang mainit na pinagpapahinga ko. So itong unit natin kailangan meron din siyang pahinga at least 1 week. Hindi naman siya buong araw, pero at least 1 hour or 30 minutes. Kasi nga yung mga pesa natin is electronic parts, so mabilis uminit yan, pero yung 30 minutes na pahinga niya is maganda na yung para tumagal yung ating mga unit, lalo sa mga mga maliliit na pesa. Hanggang labas yan lilinisan ko na rin para magmukhang bago. So hindi naman siya totally bago, pero at least malinis tignan, as nakaka-attract ng customer yun. At syempre na rin, medyo makahinga yung ating unit. Yung mga kable linisan ko yan, tapos mamaya i-tester natin yan. Tapos yung kanyang main cord, yung board na rin yan. So, na-check ko na rin yung board niya, tapos
Sa oras na tabang nilinisan ko is nagpa-flash na ako dahil yung sira nga nito is corrupt. Pero dahil general yung gagawin natin, so habang pina-flash ko, nililinisan ko na rin, tas nais ko na rin yung ibang sira dito. So yung coin slot tinanggal ko rin, nilinisan ko na rin dyan sa oras na yan, tapos pinapatuyo ko na sa medyo may sikat ng araw. Hindi naman siya tutok sa sikat ng araw, yung sakto lang, tas blower para matuyo yung contact cleaner ng mas mabilis. Tapos sa pangalawang linis contact cleaner ulit, sabay may brush na lang kasi palalambutin lang yung alikabok. So matagal na yung piece wifi na to, nasa 4 years na rin ata to bago ipagawa. Sobrang tagal na, bawing-bawi na nung bumili. At ang maganda dito, yung binila niya to sa akin is Raspberry Pi 4 pa yung motherboard niya. So sabi ko kay sir, ingatan niya dahil Raspberry Pi is napakamahal na. Ito yung 2 gig kung hindi ako nagkakamali, Raspberry Pi 4 na 2 gig or 1 gig, hindi ko alam, pero mura yung pinangkuha niya nito sa akin kasi yung motherboard pa noon is medyo mura pa. So ngayon ang natitira na lang is yung mga OPI 1 na 1 gig yung bago, quad core na rin yun, so maganda rin, pero hindi ko pa na-try yung OPI 1 na quad core. Ang gusto ko i-try is yung OPI PC na 5, yung 4 gig, 8 gig mata yun, nagkakamali. So dito sa part na to is papakita ko yung motherboard, Raspberry Pi 4. Papansin nyo kung Raspberry Pi 4 is yung power supply nya is at type C. Yan, so grabe alikabok nito guys. So ngayon, nung bago ko linisan to, malabo ito. Hindi ko alam kung ano yung ginamit pang linis, W40 daw, buti na lang nahabol yan. Tumitigas yung mga alikabok tapos nagmo-moist. So inispiran ko nung ginagamit kong panglinis sabay brush, 2 beses to guys, o 3 kung nilinisan. So ito yung mga ito naman yung yung customized board, same yung doon, nag-moist siya, naglabo. Yan, so nilinisan ko na rin ng contact cleaner natin 3 beses ato o 2 to bago na alis yung moist niya. Yan, so hawakan mo to, magbabakat yung fingerprint mo dito dati. So ito yung alikabok na natanggal natin. Yan, yung karton. Hindi ko na napakita nung nilinisan ko dahil nga walang maghawak ng camera. Yan yung alikabok niya guys. So yan, natanggal. So dito ko na rin siya pinatuyo sa karton na to para mas mabilis matanggal yung contact cleaner natin. Yan. Dami oh. Yan, alikabok. Galing dito yan sa motherboard tsaka sa customized board natin. Nilinisan ko yan. Grabe yan. So yung memory, doon sa memory part niya, yung pinaglalagay ng memory, malikabok din yun. Yan. So dito nakabit ko na yung unit natin. Hindi ko na pinakita isa-isa yung pagkabit ko, pero hindi ko na rin pinakita na test ko, pero dito na test na lahat yan. Yun nga dahil sa memory ng cellphone natin, din natin na video. Tapos isa pa is yung walang maghahawak ng camera. Kaya nakikita nyo umiilaw na ng maayos yung mga parts. Yan, dito dati nag-steady lang yung yan, naka-steady talaga yung red. Dati nag-steady yung nagbi-blink dyan sa taas. Yan yung sa loading. Pero ngayon yan namatay, okay na, naka-off na, nag-off na. Pagka switch mo kasi yan, booting light yung blinking ang nilagay ko. So pag nawala yung blinking, ibig sabihin niya nag-boot na, okay na yung unit. Ngayon kung napansin nyo, yan dalawa yung lights na ginagamit natin, yung signal light, indicator pala, signal indicator. Yan. So yung coins natin hindi pa power cut kasi ito pa nga yung mga unang build natin. Yan guys, so dito na part is makikita nyo okay na. So set up ko na lang yung kanyang rates, tapos yung pin configuration and
May mga ibang mga setting pa dito. Ayan. So, goods na to. Ayan. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, click nyo na yung subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin na video about sa Piso Wi-Fi and sa PisoNet. Sa mga builders and sa mga nag-uumpisa pa lang. Ayan. So, maraming salamat. God bless guys.